Nagbigay ng komento ang talent manager na si OG Diaz kaugnay sa naging issue ng magpartner na si Andy Eigenman at Philmar Alipayo. Para kay Mama OG, hindi na umano dapat pang isa publiko sana ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, lalo pa kung pwede pa naman umanong maayos. Bakit kinakailangan pang i-social media? Inaalala daw kasi ni Mama OG na baka maapektuhan ang mga bata, lalo na si Ellie na nakakaintindi na sa mga nangyayari. Hindi man umano anak ni Philmar si Ellie, hindi pa din imposibleng baka mabuli ito sa school. Binalikan din ni Mama OG ang naging interview nito sa pumanaw na ina ni Andy na si Miss Jacqueline Jose, na kung saan sinabi noon ni Miss Jacqueline na gustuhin man umano nitong magalit, magtampo, na mas pinili ni Andy manirahan sa probinsya ay tinanggap na lamang umano niya nito para sa kaligayahan ng kanyang anak. Naman to, parang medyo na-awkward ako sa, ba't hindi nila pag-usapan? Ba't isino-social media nila? Yung parang, di ba, problema yun ng mag-asawa. Na baka pwede nilang maayos. Bakit kailangan nilang i-social media? Eh, Tito OG, anong pag-uusapan natin dito kung hindi nila isa-social media? Wala tayong topic. Maganda nga na sino-social media. Joke lang, ito naman kayo. Oo, hindi. Hindi, sa akin lang naman. Diba? Kung sa bagay, balanse naman sila. Kasi pag masasaya naman yung kanilang mga araw, ibinabahagi din nila. Yes. Kung paano ibinabahagi rin, lalo na ni Andy, yung kanilang mga bad days nila, yung mga himutok, yung hinanakit. So, balanse lang din si Andy. Siyempre, ako naman, nandun ako sa, teka muna, baka yung mga anak, lalo na si Ellie, kahit anak niya ito kay Jake at hindi anak kay Philmar, baka alam mo yun, baka maapektuhan, baka pagdating sa school, di ba? Tanongin ng mga kaklase, parang anong kinalaman niya doon, di ba? So, yung mental health pa ng bata, ang ika nga Suffer. magsasuffer, di ba? Kaya, sa akin lang naman yan, parang sana pag-usapan nila, feeling ko naman, kung nakuha niyong i-social media yan, baka social media rin, o yung mga netizens din sa comment section, ang makakapag-realize sa inyo. O baka, syempre, baka makabasa rin. Tama yan, Andy. Naku, naman si Andy. Alam mo yung ganon? So, sari-sari pa. Importante, aware sila na subject for public opinion ang kanilang mga naging aksyon dito sa isyong sila'y nag-aaway or hiwalay na. Oo nga. Though minsan di ba, nakakatulong, nakakagaan ng kalooban pag nailalabas mo sa social media yung mga hinaing mo. Kaso nga lang, sa bandang dulo, kailangan handa talaga tayo dun sa magiging consequences. Paano pag okay na kayo, nakalabas na yun sa social media, hindi na pwedeng bawiin, di ba? Correct. Pero hindi naman, siyempre, malaki pagkakaiba niyan dun sa kunwari, si Diyosa nagbibigay ng kung ano-ano sa lalaki, hindi niya na pwedeng bawiin yun. At saka, proud siya. Pinapost talaga niya lagi. Masaklap kay Diyosa yung, di ba, yung tipong siya yung nagbibigay, pero ibang baklang sa mga. Ay! Tingnan mo dito, OG. Nananahimik ko dito. Kaya ako nga hindi ikinokwento dahil ayoko ma-social media. Actually, binigyan niya yung ibang decks ng ng team. Di ba? Ikaw gumagastos, pero sa iba pumatol. Nakakaloka. Anyway, alam mo, bigla ko tuloy naalala si Jacqueline Jose. Bakit? Kasi di ba nung in-interview ko si Jacqueline, off-cam, yung syempre, nabanggit ni Miss Jane, na parang gustuhin man niyang magalit, magtampo, o maghinampo kay Andy dahil pinili ni Andy na mamuhay na sa Siargao bilang gusto niya maging probinsyana o gusto niyang mamuhay sa probinsya, tinanggap na lang niya, although pinipilit niya yung kanyang sarili na tanggapin na ganun talaga, hindi mo naman habang buhay makakasama anak mo, magkakaroon ng sariling pamilya yan, yun ang gusto ni Andy. Sinunod niya yung kaligayahan niya. Oo, kaya yung kanya, yung pinagpipray na lang daw niya lagi si Andy, kahit wala sa paningin niya, na sana tuloy-tuloy ang kaligayahan ng anak ko. Sabi ko, so ikaw yung parang nagsasuffer dahil ikaw yung malungkot. Wala naman akong choice, Coach. Kahit ako na lang ang mag-isa.
Dahil kahit nga si Gwen, yung isa pa niyang anak, may sarili na rin buhay sa ibang bansa. Kaya, ano na lang siya, kumbaga, nagkakasya na lang siya doon sa pag naisipan ni Andy na bumisita sa kanya, Lumuwas. kasama yung mga apo, o pag naisipan ni Gwen na bumisitahin siya. Pero lagi niyang prayer talaga, maging mabuti at maging maayos yung pamumuhay ng kanyang mga anak kahit nagsusolo-solo. Pero sobra siyang saya kapag siya ay dinadalo, kapag siya ay naalala. Sa interview ko, naalala ko, sinasabi pa niya na siya yung nagsusorry kay Andy. Ha? Bakit? Eto. Kaya time na na-hit mo yung anak mo? Hindi. Physically? No. Hindi ako namamalo. Bunga nga lang. Hindi rin ako nabubanga. Umiiyak na lang. Umiiyak ka na lang dahil Pagka may nasabi, tapos may naakap. pag may nasabi ka sa anak mo tapos pagsisisihan mo rin yung nasabi mo. Oo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Ganun ako. Oh, yung ibang magulang di kayang sabihin. Ako, andyan pa sa phone ko. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ba't ka na si Miss Jane? Ayoko magalit sila sa akin eh. Masama ba humingi ng tawad sa anak? Kung meron kang pagkakamali, hindi naman di siguro. Kailan naman siguro yun? So, you never hit your kids at walang kahit sino rin pwedeng manakit sa mga. Diba? O ako nga, hindi ko pinalo yan. Di ba? Napaka, yung, syempre sa atin, parang, hindi, pag nanay ka, pag magulang ka, huwag ka mag-sorry sa anak mo. Kailangan panindigan mo kung ano yung batas mo. Di ba? Si, talagang mayaman siya sa paghingi ng paumanhin. Parang patawarin mo ko, anak, hindi na mauulit ng ganyan. Pero dito mo mapapansin si Jacqueline kung gaano siya ka-protective sa kanyang mga anak. Ipinaglalaban niya talaga. At kung minsan, hindi niya nakikita ng kanyang mga anak na yung paraan niya ng pakikipaglaban para sa kanila. So, ganun din sa ibang magulang, di ba? Yes. Pinaglalaban mo yung mga anak mo, pero na-misinterpret ng bata na pumasok na naman sa eksena si mami, pumasok na naman sa eksena si daddy. Pero hindi nila alam, Yes. di ba, nagmamalasakit, dinidepensa lang kita, pinagtatanggol lang kita, kahit pakahihiyak ko yan, di ba? Kaya lagi natin sinasabi, kapag naging magulang ka na, doon mo lang ma-appreciate yung halaga ng magulang mo sa'yo nung ikaw ay bata pa. Magbabalik ko ang batas. Huwag hindi siya masap dito. Kaya, Pero siguro naman, Nay, ngayon, Nay, marami na realizations din si Annie dahil nga nanay na siya, di ba? And I'm sure yung mga sinabi sa kanya ni Miss Jacqueline, marirecall niya yan. Every time ma-encounter niya yan sa mga anak niya, yung mga experiences nila mag-inag dati, no? Pero na, hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa kasi, di ba yung sa huling statement ni Andy, sabi niya, pipiliin pa rin niya na makasama yung asawa niya na buo yung pamilya nila. oo naman. Ang dami niya na sinacrifice. Oo. Yung nanay niya, yung career. Oo. Alam mo, sa pagkakataong ito, no, na nabubwisit, nagagalit si Andy, feeling ko dito niya naaalala si Jane o si Miss Jacqueline kasi. Yung parang, syempre, di ba, Loy? Parang yung sobrang inis niya na parang gusto niyang murahin si Philmar na, my goodness, yung nanay ko, iniwan ko para sa'yo. Dahil gusto kong magkaroon ng sarili din pamilya. Yung nanay ko, tiniis ko. Kahit lagi niya akong pinatawagan, bisitahin siya, o doon na ako tumira, doon na tayo tumira. Pero mas pinili ko sa'yo. Minsan, ganun ang panggigigil, ha? Yes. Yung give up ko yung nanay ko, ha? Para sa'yo. At saka yung career niya, Tito Ogie, give up niyo yun para kay Philmar. Eh, hindi pa naman siya laos nung time na yun. Oo. Nasa peak siya nun, di ba? Nasa peak, oo. Nagbibida siya sa mga teleserye. Ay, naku, Diyos ko. Saan na kaya ito patungo, no? The Alam mo, things we do for love, di ba? Yes, ang prayer lang natin talaga ay maayos yung Yes, sana. kanilang relasyon ni Philmar. At syempre, magbigay linaw na rin yung girl, yung foreigner, kung ano ba talaga ang totoo. Di ba? Para sa ikakapayapa o ikakagaan ng loob ni Andy. So, yung ayos yung communication lang, lalo kung matagal na rin pala sila magkumari, Magkaibigan. di Ayan, ba?
di ba? Pumapasyal pa sa kanila, di ba? Sana misunderstanding lang ang lahat. Correct. Yung ibang netizen dito, Oji, kinoconnect dahil Year of the Snake daw. Oo nga. hindi kasi nabanggit niya, di ba, dun sa isang unang post niya. At saka masakla kasi Feb-ibig. Ibig sabihin, di ba, love month pa, February, di ba? So ano gusto mo mangyari dito, Oji? Bakit? March na sila mag-out. Parang sa February, kailangan kayo schedule. Gaga! Coincidence! Ito naman si Joseph, si sasampalit. Pero night, hindi pa naman tapos ang buwan. Malay mo maayos at matuloy ang kanilang love month, di Correct. ba? Oo, ayan